Hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Sabado, September 21, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 9, mga talatang 9 hanggang 13. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano ang mga makasalanan, ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mapapansin natin madalas na si Jesus ay makikitang kumakain, sumasalo sa pagkain sa mga itinuturing na makasalanan ng mga Pariseo at Eskriba. Sila yung mga taong hindi nila pinapapasok sa mga sinagoga, hindi nila binibigyan ng gampanin at tungkulin, talagang outcast sila eh. Mga wala silang puwang sa kanilang pananampalatayang reliyong Judaismo. Subalit noong mga panahon na yon, tanging si Jesus lang ang kumupkup, ang tumanggap, ang nag-welcome sa kanila. Sa kabila ng lahat ng iyon, maraming pagpuna at kritisismo galing sa mga temple servant, sa mga naglilingkod sa Diyos, na sa pakiwari nila akala nila tama sila. Yung pala ay marami silang tama na tatanggapin mula kay Jesus. O, di ba? Sa Ebanghelyo, natutuhan natin ang habag ni Jesus sa mga makasalanan at mga itinuturing na marumi ng lipunan. Tinawag niya si Mateo, isang maniningil ng buwis, na sumunod sa kanya. Ipinapakita ang walang kahulugang pag-ibig ng Diyos. O, di ba? Minsan sa tingin ng tao, wala siyang kwenta, wala siyang kabuluhan, pero pagdating sa Diyos, makabuluhan siya, mahalaga siya. Di ba? Bakit? Tayong lahat ay galing sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos, kaya wala siyang itsapwera. Kung nagkamali at nagkasala, tinatanggap niya uli, kinukuha niya uli, inilalapit niya uli sa Kanya. Ang hamon sa atin ay tanggapin at mahalin ang mga taong maaaring itinuturing na hindi karapat-dapat sa ating paningin. Huwag hadlangan ang pagpapalawak ng pagmamahal at pagpapatawad. Isipin natin kung mayroon tayong Mateo sa buhay na nangangailangan ng pag-unawa at pag-ibig. Totoo marami namang Mateo sa ating kapaligiran na naghihintay na sila'y maabot ng pag-ibig ng Diyos, ng pagmamahal, pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesus. Sino ang gagawa nun? Tayo na nagsasabing mga naglilingkod at kumikilala sa Panginoon. Ang tunay na pagmamahal ay walang kinikilingan. Sa pamamagitan ng matinding pag-ibig, magiging instrumento tayo ng pagbabago at pagpapalaya bilang tugon sa panawagan ng Diyos na mahalin ang lahat ng tao, kahit sino pa sila, at anuman ang katayuan sa buhay. Ihandog natin ang ating mga puso at maging tanglaw na pag-asa sa mga taong nangangailangan ng habag at pag-ibig ng Diyos. Tingnan po ninyo si Mateo, naging ebanghelista pa, di ba? Naging kasangkapan na magdala ng mabuting balita mula sa kanyang makasalanang kalagayan. Nang siya'y tawagin, naging kasangkapan ng ating Panginoon. Malay mo, ang mga Mateo sa ating paligid kapag nakakilala yan sa Diyos, maging kasangkapan pa na magdala ng mabuting balita.
Kaya nga tayo palaging maging mapagpakumbaba, ipamalas ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad mula sa ating Panginoon sa bawat araw, sa bawat oras ng ating buhay. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila, maipapamalas natin yung tinanggap nating pagmamahal mula sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.